Magandang hapon, lambak ng Cagayan. Narito na naman po muli ang inyong lingkod, Alfred Iringan from CPLRC. Magandang hapon po sa lahat ng nakasubaybay o nakikinig sa aming palutuntungan ngayong hapon na ito, ang inyong kay gandang alamin. Of course, binabati po natin muli ang mga kasamahan natin dyan sa ating opisina o lahat ng staff po ngayon na busy din po sa kanilang paggawa ng kanilang mga tasks. Kasi paggawa po ng kanilang mga accomplishment report o ng mga weekly calendar nila at saka ng yung tinatawag naming OOD o yung COOD namin yung nag-compile ng mga accomplishment report ng bawat isa. So COOD mamaya magre-remind na naman sa amin yan sa mga accomplishment report namin para input namin doon sa Google Sheet ng aming opisina. So of course, binabati din natin po ang ating mahal na Governor. Magandang hapon po, Governor Manuel N. Mamba. Sana po isa rin po kayo sa aming taga-subaybay at tagapakinig sa aming palatuntunang kay gandang alamin. And then at sa aming pong pagbabalik, ang nangyari po sa atin nung last Tuesday. Ano nga ba yung nangyari sa atin last Tuesday, Ma'am Tin? Ayan, so last Tuesday na-discuss natin yung ating LIS month ulit, yung pa-activity natin sa opisina sa CPLRC. At ngayon nga po ay i-discuss namin ulit kung ano na po yung mga updates natin sa mga entries, no? Actually, pinost na natin ito sa ating Facebook page at mag-update tayo ngayon kung kamusta na yung ating mga participants dito sa LIS month celebration natin. Okay. So, again, muli po, ayun lang po yung mga kaganapan sa ngayon. Okay. Bilang panimula sa ating programang ito, ito ang inyong programang magpapaalam ng mga kaganapan sa pampublikong aklatan ng lalawigan ng Cagayan, mga bagong kaalaman, mga pangyayari at mga bagong diskubring bagay sa mundo ng impormasyon. Ito ang ating kay gandang alamin. So, ang kasama ko pala ngayon ay aking tinawag kanina, si Ma'am Tin muli, ang ating isa sa mga librarian sa ating CPLRC office. And then, ngayon, ang tampok ng ating paksa para sa hapon na ito is bilang pagpapatuloy doon sa last Tuesday na aming topic is which pag-introduce ng activities ng library ngayong LIS month. So, para bigyan naman kayo ng konting impormasyon, ang sineselebrate na LIS month na tinatawag namin is pang 31st Library and Information Services Month Celebration po. Ang kanyang theme ay Libraries Building Roads. So, readers, opportunities, advocacies, development, and sustainability. So, yun po ang ating tampok na paksa ngayong hapon na ito. Pero bago tayo magsimula pa dyan, mga kapatid, is atin po munang alalahanin yung araw ngayon, which is All Souls Day. So, ating pong binabati po yung mga kasamahan natin diyan o mga kababayan natin dito sa buong Pilipinas na nagse-celebrate po ng All Souls Day, na alam natin na nagiging tradisyon dito sa ating lugar o sa buong Pilipinas yung paghahanda o pag-aatang sa ating mga namayapang mahal sa buhay. So nandyan po yung may mga kanya-kanyang tradisyon kung paano yung kanilang paggunita sa kanilang mga namatay na mahal sa buhay. So Tin, sa inyo ba Tin, paano nyo ba sineselebrate itong All Souls Day? Ayan. Syempre before pumupunta tayo sa mga puntod nila, no? But yes. Ngayong pandemic na kasi medyo na-limit na yung so for us, yun nga, uso nga yung paggawa natin ng mga deko, mga tsokolate. Yes. Tapos inaalay natin doon sa altar sa bahay natin. So, ganun lang siya. It's a way of parang reminiscing din yung kanilang mga alaala na
yun nga, yung parang kumbaga kasi namaya pa na sila and this is the day lang na parang maalala special natin. day para sa kanila. Yes. Okay, so since nga ngayon ay pinagbawal yung pagpunta sa sementeryo, baka ngayon is yung mga namatay sila na lang yung dadalaw sa atin, or magkakaroon na lang kayo ng virtual na dalaw. Okay. So yun nga, yung ganun talaga yung naging tradisyon natin before. Nagkaroon lang ng malaking pagbabago dahil nga nitong pandemic na to para maiwasan po yung pagkalat ng virus na to. So may nabuti ng ating pamahalaan na i-close muna po ang ating sementeryo sa panahon ng mga All Saints Day at saka All Souls Day para at least magkaroon pa rin ng control sa pagkalat po nito. Kasi alam naman natin pagka ganitong celebration, kumpulan ng tao sa mga puntod ng kanilang mahal sa buhay. So sana po sa lahat na nakikinig, maintindihan po natin kung ano yung talagang sadya o ano yung sadya ng ating gobyerno para maibsan ang pagkalat ng virus. So bilang pagpapatuloy na po sa ating 31st Library Information Services Program o celebration is yun nga po, ang opening po talaga ng official opening po ng ating LIS ay sa November 3. So bukas po yun. So in support to the program ng LIS at doon sa din ng NLP o the National Library of the Philippines, ang library din po ay gumawa ng kanilang activities. Yun nga po yung in-explain namin o pinromote namin last Tuesday. So ngayon, ang entries na pumasok sa ating sa ating dalawang activity, which is yung Libro Ko, Kwento Mo, meron tayong 11 entries na nakapasok. Ito ay nilahukan ng mga iba't ibang age bracket, may elementary hanggang college. So yun nga po, yung 11 lahat po sila. And then ang nakakagulat po, ang sa isa sa mga special awards po kasi nung aming search na yun o ating pa-contest na Libro Ko, Kwento Ko is meron po siyang special award na 2,000 pesos. For the most shared. Sa most shared entries. Ngayon, meron pong nangunguna. So sa lahat po ng mga videos, meron pong nakapag-shares na po ng kanyang video ng almost 24K. At may sumunod na 21K, ganyan. So gulat na gulat kami sa dami po ng kanyang mga shares. So ibig sabihin, marami po siyang friends na pinag-sharean, friends of friends na ganyan. And then, na-promote din ang ating page o the CPLRC page dahil po sa kanilang pagpo-promote o pag-share ng kanilang mga video entries. So that is part pa rin ng promotional activities ng library, at least here in Cagayan, makikilala nila ang ating Cagayan Provincial Learning and Resource Center. And same true doon din sa ating program na isa, which is Library Mo, Promote Mo. Ito naman ay nilalahukan ng mga libraries dito sa ating lalawigan. So, ang mga makakasali dito is mga library in charge or the librarian, which is, ang ginawa nila is they have to vlog, i-vlog nila yung kanilang mga extra services or mga services nila sa kanilang library in support ngayong may pandemic, or ano yung mga services nila na pwedeng ma-benchmark sa kanilang mga libraries. So ganun po. So yun nga po, nagkaroon tayo ng 6 entries naman dito kasi kung titingnan natin kung ilan lang naman, may mga ibang universities din kasi na hindi nakapag-submit na kanilang entries due to nakasabayan po ng kanilang accreditation, kaya hindi sila nakapag-prepare kasi nagpa-follow up din kami sa ating mga participants before na nag-confirm na gusto din nilang sumali. So yun nga lang, 6 lang po yung nakapag-submit ng kanilang entries. But as to that, yun nga po, yung sinabi ko kanina na yung mga entries nila is meron na po yung most shared na almost doon sa tinignan ko kanina na summary ng most shared entries nila is meron ng isa, which is yung nakapag 21K shares na po siya ng kanyang videos. So yun po yung update doon sa ating LIS
celebration month. So, ang judging date po nun is i-judge po ng ating mga napiling mga judges sa November 5. So, sa November 5 po yung kanyang judging, and doon sa pinost natin yung mga posting ng kanilang entries, mag-e-end din po bukas ng 5 p.m. yung pag-share. So after 5 p.m. na, i-close na namin para hindi na po mag-accumulate ng mga ibang shares pa yung mga ibang entries. So doon na kami magka-cut off bukas po ng 5 p.m. November 3. And then yung judging sa November 5. And then by Monday, November 8, ipopost na sa CPLRC page yung mga winners. And November 9 would be the awarding. So this would be the ganito yung magiging style. So yung mga winners ng dalawang pa-contest na ito, ng libro ko, kwento ko, and the library ko, library mo, promote mo, is plus the judges, ay sa ating virtual is sa office mismo nating gagawin. So at least doon ma-observe pa rin naman po ang social distancing o the health protocol na sinasabi. Isa-set up na lang namin sa aming library kung paano. So magkakaroon tayo ng program sa awarding by November 9. Kasama po ang ating mga judges and the winners. Plus yung winner po ng special award. So yan po ang celebration ng ating LIS month. So yun po. So part ng LIS month kasi is this is to introduce lahat ng mga services ng library o ng libraries dito, hindi lang dito sa province but all over the Philippines, yung i-introduce nila o ipakilala nila sa publiko yung mga services nila na meron sa kanilang library, especially this may pandemic. So here we are sa CPLRC, ipapakilala din namin sa inyo kung ano yung mga panibagong services na ipakita namin, no, na i-alok sa publiko para at least alam din nila kung ano yung mga ito. So Ma'am Tin, siguro simulan mo na kung ano yung mga program na meron tayo or services na meron tayo sa libraries. Ayan. Okay, thank you Sir Alfred. And so, yun nga, bukas ang officially na pag-open ng 31st Library and Information Services Month or yung tinatawag namin na LIS Month celebration. Ayan, so since it is a way of showcasing and introducing the services and programs of the different libraries dito sa Cagayan or dito sa buong Pilipinas. Ayan, so in Cagayan Provincial Learning and Resource Center, we would like to introduce din or showcase din yung mga services and programs na ino-offer namin sa aming mga kliyente dito sa Cagayan. Ayan, so mauna dito, first is we have the Makinig at Matuto, the CPLRC Children Show. So ano po ba itong Makinig at Matuto, the CPLRC Children Show? So meron po siyang tatlong children show na pagpipilian or meron tatlo siya na yung component. Tandem telling, the arts and craft, and the tutorial. So sa tandem telling, it's a way of storytelling pero excuse me. Ayan. Sa tandem telling, composed of two storytellers. Either yung isa sa kanila ay magtatagalog or sa local dialect nila, no? So ita-translate. Yes, okay. ita-translate nila, and yung isa is magtatagalog. So dito sa tandem telling na to is very siya kasi pinopromote niya yung lifelong learning din sa mga bata, no? Yung kumbaga sa bata kasi pag magi-storytelling tayo, yung pagiging creativity nila, tapos yung na-enhance kasi yung creativity nila, even yung kanilang imagination, mga ganyan, and na-enhance din yung kanilang reading skills. Ayan, sa arts and craft na, yes, Sir Alfred. And lastly is, meron din sila makukuhang lessons from the stories. Yes. And pangalawa is arts and craft. Ito nga may enhance yung creativity natin sa paggawa ng mga pagka-craft natin ng mga iba't ibang products na pwede nating magamit, no? So, yun. And then sa tutorial naman is
ito yung kumbaga if you want to share din yung mga knowledge mo regarding sa iba't ibang field of disciplines or subjects katulad ng science, English, Filipino, other subjects, mga ganyan. Nag-invite kami ng mga teachers. Yes. Yun na mag-share ng kanilang mga knowledge. Parang ang setup kasi, Sir Alfred, ay parang nag-online tutorial sila sa mga students dito sa Cagayan. Ayan, so okay. So, yun nga. So, sa makinig at matuto na The CPLRC Children Show is nananawagan pa rin po kami doon sa mga tawag dito volunteers na gustong mag-storytelling o mag-tandem telling o gustong mag-arts and craft o gustong mag-tutorial. So, any individual po na interested po sa ganitong mga activity, i-approach nyo lang po yung aming page o the CPLRC page o the Cagayan Provincial Learning and Resource Center FB page po. Inbox nyo lang po kami doon o i-chat nyo lang po kami doon na gusto nyo pong mag-volunteer, and magkikipag-coordinate po kami sa inyo and schedule namin kung kailan po nyo gustong i-conduct itong mga activities na to, and may record natin from the office. Yes. So, yun lang po. And kung gusto nilang mapanood yung mga episodes natin, uploaded naman po siya sa YouTube channel din ng Cagayan Provincial Learning and Resource Center. Para lang magkaroon din sila ng idea kung paano ba siya ginagawa or kung ano ba yung kung paano siya ginagawa talaga, Sir Alfred. Okay. Paano ini-execute yung paano mag-storytelling, mag-tandem telling, then paano po yung style nung pagta-translate at saka nung pag-narrate po nung story. And then next is yung buhay na aklat. So ang buhay na aklat naman is ito yung tinatawag namin na the human library, which is magi-invite ka ng individual o something na tao na may kakaiba daw. May natatanging experience sa kanyang buhay na pwedeng kapulutan ng aral o pwedeng i-share sa public through kasi ito is parang yung setup nito is parang yung interview lang ni Tony Talks o ni Boy Abunda na yung ganun lang po yung ganun po yung setup niya na parang interview one-on-one. So ang aming ang in charge po dito, pinaka-focal person po namin dito is yung aming CPLRC head, which is si Sir Mike. Siya po yung host dito sa program na ito. Siya yung host nga sa program na ito. Then kami siya rin po yung naghahanap at nagtutulungan kami sa office kung sino yung mga taong pwedeng i-invite to share his life o experience sa mga matters na kung ano yung buhay ng isang retired government employee, ano yung buhay ng isang retired daw, ano ang buhay ng isang delivery rider, ganyan, ano yung buhay ng isang SK chairman. So ganun po yung mga topics namin before, ano yung buhay ng asawa ng isang governor, ganyan. So yun po yung mga topics namin, and then ang nila-line up siguro ata namin ngayong week na to is yung buhay ng isang tricycle driver, which is kukontakin pa lang po namin kung sino po si Sir ng the president po ng Tugigaraw. So abangan po natin yun sa susunod na episode. Pero ang alam ko yung last na interview ni Sir dito sa Buhay na Aklat is i-review siya on the Wednesdays. Third Wednesday? Third Wednesday of the month. Okay, yes. so yun po. So abangan nyo po yun. Ang kwento po nakapaloob dun is yung buhay ng isang retirees, government employee na nag-retire. Yes. After, yes. And in addition lang kasi siguro may nagtatanong pa din kung bakit daw buhay na aklat. So, for the sake lang ng mga nagtatanong din, sa traditional setting kasi, sa traditional library setting kasi, itong buhay na aklat, kaya siya tinawag na buhay na aklat kasi, di ba tayo as a borrower, as a client, kasi chine-check out natin yung book para basahin natin. Yung sa buhay na aklat kasi yung concept niya is yung mismong tao, parang hindi naman necessarily na chine-check out natin yung tao. Yes. Pero parang ganun kasi yung thought, no? Kasi napapanood natin siya, sinishare niya yung experiences niya sa buhay.
'Diba? So, ganun yung thought niya, no? So, hindi namin siya check out. Parang nag-i-invite kami to share din yung kanyang mga experiences sa buhay niya. Then lahat ng mga na-invite na individuals o personalities naman, yung mga lahat ng videos nila is nako-compile sa aming library. So if ever na may client na kailangan niya ng topic na ganito, na gusto niyang panoorin itong episode ng ganitong videos about sa buhay na aklat, so pwede niyang i-browse and i-view yung lahat na buong kabuuan ng episode na yun. So yun. And then, yung isa pa is yung Kay Gandang Alamin. Itong tinatawag naming teleradyo dito po sa ating CPIO, which is ang segment po ng library is the Kay Gandang Alamin. The purpose ng Kay Gandang Alamin ng under sa library is yung aming pinag-uusapan dito sa teleradyo ang mga kaganapan sa mga libraries o sa ating opisina at ano yung mga panibagong discovering bagay na pwede pong ma-share sa ating publiko at ano po yung mga tawag dito. Yun nga sa aming panimulang intro kanina, yung nagbibigay kami ng mga bagong kaalaman, mga pangyayari at mga bagong discovering bagay sa mundo ng impormasyon. So yun po yung pinaka goal po ng ating Kay Gandang Alamin. So kung madalas nag-i-invite kami ng mga individual o personality or mga tawag dito mga offices and officers ng isang mga institution o government institution para mag-discuss ng kanilang mga topic patungkol o lalo na sa monthly celebrated activities ng ating ng buwan. So ibig sabihin kung yung ano natin, kung yung tinatawag na example yung March is Fire Prevention Month, so nakiki-coordinate kami sa Bureau of Fire to conduct para siya yung magiging guest ng library o dito sa ating teleradyo para i-discuss din naman kung what is that, ano yung team nila ngayong Fire Prevention Month, ano yung kanilang mga and then kapag yung naman pag October, ang alam ko is sineselebrate yung IP month, ganyan. So ano yung mga monthly celebrated activities, so doon din kami nag-i-insert para sa Kay Gandang Alamin, yun nga, para maging topic po dito sa ating teleradyo. And then, yun naman, next is yung Tin? Yes, ang susunod ay yung ating study tips. So, ang study tips ay it's a form of bookmarks. So, ang CPLRC last year is nagpagawa ng mga bookmarks, around 300,000 bookmarks para i-distribute sa iba't ibang schools dito sa Cagayan. Yes. So, ang study tips na to ay study tips mula kay tips ni Governor Mamba. So, yung totoong pangalan po ng study tips ay Study Tips ni Gov Mamba. So, yun po yun. So, meron po tayong 20 na study tips na in the form of bookmark. So, lahat po ng bookmark na ito is na ibigay na po sa buong lalawigan ng Cagayan doon po sa mga schools. Ang alam ko na ibigay na po lahat ng study tips na ito. So, yes, nandun po lahat po ng detalye ng ating opisina. Nandun po yung tinatawag naming yung Elvira namin. And then, nandun din po yung study tips, yung ugaliing, ano yung naalala mo sa isa sa mga study tips, Ma'am Tin? Yung isa sa mga study tips na talagang tumatak sa akin ay kung may yung magtanong ay ugaliing magtanong sa librarian kung something na hindi sila alam na gawin. Yes. Okay. Ayun. Okay. So, yun po. Yung next is yung aming Elvira na sinabi ko na doon sa aming study tips ni Gov Mamba ay nakapaloob doon yung information ng aming library virtual reference assistance, which is the Elvira. And then aside from doon sa study tips na yun, and yung Elvira is meron din siyang sariling FB page. Yes. So CPLRC Elvira, yun po yung kanyang FB page. So doon po namin tawag dito, ina-assist lahat po ng online clients po natin sa CPLRC. Kung ano po yung mga queries nila, ano po yung mga katanungan nila,
ano po yung mga assignment nila o research nila, doon po kami nagre-reply sa aming Elvira FB page. And then doon din po namin binabato lahat ng mga kung gusto nila mag-avail ng e-resources ng library. Mamaya po i-discuss po natin yan. Itong si Elvira talaga, ang purpose niya is para sa mag-aaral para sa mga mag-aaral na may mga assignment o research o may gumagawa ng mga module nila na hindi nila maintindihan. Pwede po kayo mag-refer dito sa ating Elvira. Magtanong po kayo lang po sa amin, din kami pong sasagot, kami pong magpo-provide po nung tawag dito, nung assignment ninyo, hindi po yung kami yung sasagot. Iba po kasi yung i-assist namin kayo sa paggawa at iba po yung kami yung sasagot. So i-assist po namin. So kung yung assignment mo ay kailangan niya ng mga supporting na mga literatures para doon, so i-feedback namin lahat sa inyo. Kayo na po yung bahalang magbasa kung ano yung mga talagang kailangan nyo na para doon sa assignment ninyo. So yun po yun. So yun po yung kahalagan ni Elvira ngayon sa ating mga mag-aaral, lalong-lalo na hindi sila makapunta mismo sa library o wala tayong face-to-face sa library ngayon. So dito na lang tayo mag-interact dito sa ating Elvira. So yan po ang purpose ng ating Library Virtual Reference Assistant. So ngayon sa e-resources, ayan, sa e-resources naman ay nakapag-purchase ang CPLRC ng tatlong e-resources. Ito yung Bibliotex, Vital Source Explore at Scholastic Go. So sa Bibliotex, para siya sa high schools to college students. Ayan, ang Vital Source naman ganun din, from K-12 to college, and then ang Scholastic Go is para naman siya sa elementary hanggang K-12. Sir Alfred, ano? Yes. Ayan, so itong mga e-resources na to is intended talaga siya dito sa mga mag-aaral dito sa Cagayan, and libreng-libre po siya gamitin. Yes. Tama. So, nagkakandak po kami ng mga orientations sa mga schools kung paano po ito gamitin or paano i-access itong mga e-resources. And of course, sa mga schools na rin na nanonood ngayon, kung gusto nilang magpa-orient, yes. I-message nyo lang ang CPLRC FB page po. Or tawagan nyo po kami sa aming hotline. Ang aming hotline po ay 0917-828-9862. Ulitin ko po, 0917-828-9862. Yan po ang aming hotline sa aming opisina. So, yun nga po, sabi ni Ma'am Tin, we conduct orientations, and doon po sa mga schools na gustong magkaroon ng orientations from them, i-message nyo lang po sa kami or tawagan kami doon sa aming FB page, which is the Cagayan Provincial Learning and Resource Center. And then, ang good news pa dito is, ang mga resources na ito ay ang Bibliotex ay hindi natin pala sinuscribe, binili natin to as perpetual na. So sa atin na po yun, e-books na lahat na yun. And then itong si Vital Source at saka si Scholastic Go ay atin naman po siyang sinuscribe, which is annually sinusubscribe natin siya o binabayaran. And then the one thing good news naman is ang pinaka good news is madadagdagan pa itong tatlong e-resources na to. Magkakaroon ulit tayo ng additional 3 or 4 na e-resources pa. So abangan nyo po yun. Aming pong i-orient ulit po sa inyo yun kung paano gamitin. So yun po ay magaganda ulit, at may mga perpetual books din kami ulit na binili para sa inyo. Yun nga. So okay, so that is our e-resources collection from the library. At tandaan nyo po, lahat ng ito ay libre nyo pong magagamit. Basta kung kailangan nyo, i-message nyo lang kami kay Elvira, and then si Elvira na magpo-forward ng credentials ng mga e-resources na ito. And ma-access nyo na po en toto, fully and free. Yun. Yes. Ayan, ang susunod naman natin ay ang HPP or yung tinatawag naming Hatid Pag-asa sa Pagbabasa. Ayan, ang HPP naman ay ito ay mga Reader's Digest na
binibigay namin sa mga COVID patients na nasa quarantine facility ngayon. Ayan, so binibigyan namin sila ng kopya ng mga Reader's Digest para hindi sila, kumbaga kahit nasa loob sila ng quarantine, meron silang pinagkakabalahan para hindi sila ma-bored. May stress, Yes, ma-depress palalo. ma-depress. Ayan, sa ang Reader's Digest naman, marami siyang mga articles na nakapaloob. Ayan, Okay, so pwede nilang basahin yun habang naka-quarantine sila. So, by the way, yung HPP is namigay po kami sa mga lahat ng district hospitals dito sa ating lalawigan bilang bilang ibibigay po nila sa kanilang mga naka-quarantine na mga patient. So, lahat po ng district hospital na to, sa pagkakaalam ko, ay nabigyan po namin ng Reader's Digest na tig-4 o tig-2 nung kami ay nag-distribute per patient, tig-2 o tig-4 na Reader's Digest na babasahin na iba-ibang publication issue o iba-ibang issues o iba-ibang month po ang kanyang issues. So dito naman sa Build a Library Project through Book Donation Drive, ito naman po ay kasalukuyan ngayon ay nagkakandak kami ng book donation drives dito sa ating lalawigan sa pangunguna po ng ating education consultant for education, si Ma'am Claire Lunas. Magandang hapon po. Siya po kasi yung nag-i-schedule ng kung saang mga schools ang bibigyan natin ng book donation at book donation sa ating siya po yung tama. Yes. Siya yung nag-identify ng mga schools na bibigyan ng book donations. So through Ma'am Claire po yung program na ito. So ang book donation na ito is nagsimula pa since 2014. Kami nagkakaroon ng book donation drives. Noon, ang tinarget naman namin noon is mga barangay reading center, binibigyan namin dito sa lalawigan, dito sa Tugigaraw, and some barangay reading centers mostly sa Baggao, ganyan-ganyan. Nakakarating po kami doon. And then nung sumunod na taon, nagkaroon naman kami ulit ng book donation drive para sa mga municipalities na gustong mag-create ng kanilang library. So, and then sumunod naman may mga private may mga private institution din na nag-ask ng book donation drive. So nagmimigay pa rin kami ng mga book donations para sa kanila. Until now, ang tinatarget naman namin ngayon is yung lahat ng maybe yung schools, elementary man o high school dito sa atin, mabibigyan po sila ng book donations. So abangan po ninyo yan sa mga schools ninyo through Ma'am Claire Lunas. Kasama din dito yung ating mga barangay reading centers dito sa Cagayan. Okay, so Ma'am Tin, next. Ang next naman natin for our outreach programs, meron din kami yung munting aklatan sa iba't ibang ahensya dito sa Tugigaraw. Nagtayo kami, hindi. Sige, kaya mo yan, Tin. Meron kasi yung munting aklatan para lang siyang small na Little Free Library kung tawagin. Yes. Nilalagay namin siya sa mga different regional offices dito sa Tugigaraw para yun nga, pinapromote din namin ang lifelong learning. O reading awareness sa kanila. So, nilalagyan po namin yun ng mga iba't ibang materials or books na pwedeng basahin ng mga kliyente nila habang naghihintay sa pila. Ayan. So, isa yun din sa mga projects din ng CPLRC. And, maliban dun, kasama din dito yung pagdidistribute natin ng mga sabon, Sir Alfred, at mga hygiene kits. Dugtungan ko lang dun sa ating Little Free Library natin o Munting Aklatan ng Bayan. Ang nabigyan po natin na na agency dito sa Tugigaraw is yung si Water District, si Cagelco, si PRC, and then si CBMC. So naka-station po ito doon sa mga kung saan
nandoon po yung mga client din po nila na magbabayad ng tubig, ng kuryente, pipila doon sa PRC na pagre-renew. So habang sa CVMC, habang hinihintay nila yung pasyente nila. So habang naghihintay sila doon at ng ilang oras sa paghihintay na pag-secure ng kanilang lisensya sa LTO din pala. And then yun, pwede po nilang buksan yung ating munting aklatan doon at magbasa po sila ng kanilang mga gustong babasahin doon. Anyway, mayroon mga novel doon na nakalagay, may mga Reader's Digest din, may mga ibang brochures din ng mga agencies na ito na inilalagay nila kung paano yung pagtitipid ng kuryente, ng tubig, ganyan sa mga ibang. And then doon naman sa LTO, paano pag-secure ng mga ng license and yung mga dapat hindi dapat sa mga prof, sa mga non-prof na na lisensya, and then doon sa mga student na nag-acquire pa lang ng kanilang student permit na license. So nandun po lahat yun. And then doon naman is ang purpose nun is pwede po kayong kumuha at iuwi nyo yung libro. At pwede rin kayong maglagay doon kung gusto nyo pong mag-donate. Meron din po kayong gustong ilagay doon na natapos yun ang nabasa sa bahay ninyo. Pwede nyo rin pong ilagay doon at nang mabasa po din ng ibang tao. Or kung nagustuhan nyo yung Reader's Digest, yung novel doon, pwede nyo na rin pong iuwi sa inyo na po. And then, check po naman namin, regular check naman po namin yun pagka wala na pong laman, saka kami maglalagay ulit ng panibagong laman ng ating mga munting aklatan. So sa mga nakikinig ngayon doon sa kung siguro nagtataka kayo kung ano yung meron doon, baka bahay ng kalapati, sabihin ninyo dahil nakasarado, buksan nyo po kasi nandun po yung mga libro o mga Reader's Digest, mga novel na pwede nyong basahin habang naghihintay kayo sa inyong pagbabayad ng inyong mga bills o anumang transaction ng iyong gagawin sa mga institution o agencies na ito. So, yun po ang kahalagahan ng ating munting aklatan. And then, isa pang outreach, Ma'am Tin? Yung pag-distribute natin ng mga sabon o yung tinatawag din natin yung malinis na kamay, mahabang buhay program natin. Oo. Ayan, so dinidistribute natin to sa mga iba't ibang municipalities dito sa Cagayan at kasama na naman natin dyan si Ma'am Claire Lunas. No, ayan, so yung mga sabon na to galing ito sa Children's International. Yes, Children's So ang mga nabibigyan o nababahagian ng itong sabon na ito na pinapak po ng ating mga library staff ngayon is mga schools, high schools and elementary pong nakaka-receive. Depende po sa number of enrollees nila, doon po kami nagbibilang kung ilan po yung kanilang marireceive na sabon. Okay, next. Ang susunod naman ay ang Tech for Ed or yung tinatawag natin na Technology for Education. So, ang Tech for Ed, layunin nito, actually partner natin dito ang DICT. DICT, yes. Yes, layunin nito yung magbigay ng mga assistance sa mga kliyente na para yung kunyari online appointment sila, pwede silang makipag-ugnayan sa atin sa CPLRC or sa DICT since we are partners. Pwede silang magkipag-ugnayan sa atin para magpa-assist kung paano yung mga online appointment dito sa mga kagaya ng DFA or sa BIR. And kasama din dito sa Technology for Education yung pa-free wifi din ng DICT. Yes. So, yun nga, doon sa gustong mag-renew, mag-file o magpa-appointment sa kanilang mga clearance, especially NBI, police clearance, sa pag-ano ng kanilang passport. So, punta na po kayo sa library, i-assist po namin kayo kung paano po to i-avail, gamitin. Kaysa pupunta pa lang po kayo doon sa mga computer shop na kumukuha sa inyo ng fees na more than 50 pesos para sa assistance ng mga to, and then plus yung appointment.
And then ipiprint pa, additional fee. So, sa library, lahat ng ito libre. Yes. Ipiprint pa namin yung inyong appointment. Libre din. So, ano pang hinintay nyo? So, bago kayo pumunta doon, at punta muna kayo sa library, at least magpa-appoint. And then, yun, gawin natin yung assistance kung anong gusto nyong government assistance na gagawin namin pa sa inyo. And then, ipiprint yung kailangan ninyo. And kung kailangan nyo magbayad, may malapit naman na 7-Eleven dyan sa ating dyan sa may Pandayan. So yun, magbayad na kayo doon, and then pagpunta nyo na sa NBI o sa mga clearances kayo mag-a-avail, at least tapos na, hindi kayo nagpagod, hindi kayo gumastos kasi libre yung service na na-avail nyo sa library. And then last, Ma'am Tin? Yes, ang ating last ay ang ating free civil service review. Ayan, na ikakandak natin on the first week ng yun yung December. yung tentative schedule niya. Yun nga, na-discuss po kasi natin nung last Tuesday kung sino yung magiging participant nito. So doon po sa nag-abang at nakinig nung last Tuesday, amin pong lilinawin na exclusive po muna ngayon ang ating review for the PGC employee, for the Provincial Government of Cagayan employees. Muna po, hindi po ata siya muna namin i-open for the public. So for the review for the public is hintayin niyo po yung batch ninyo. We will keep you updated kung ano po yung mga kung kailan po muli ang review para sa ating pampublikong free civil service review. So, abangan nyo po yun. Pero, as of now, nililinaw na po namin na ang free civil service review na gagawin po natin ngayong December is para po sa mga employee po ng Provincial Government of Cagayan. So, yun po. And then, other matters, Ma'am Tin? Ayan, so, yun po lahat yung ating mga services and programs sa Cagayan Provincial Learning and Resource Center, and we're looking forward pa na makapag-initiate pa kami ng mga iba't ibang services and programs na i-offer namin sa ating kliyente. Innovative, panibagong innovative services na pwede namin ibahagi sa inyo bilang dito sa ating Cagayan Provincial Learning and Resource Center. So, ito lamang po yung ilan sa mga serbisyo ng ating Provincial Library or the Cagayan Provincial Learning and Resource Center. Sana po nagabayan namin kayo kung ano po yung mga layunin at ano po yung mga talagang trabaho ng bawat activities na ito o mga services ng library para sa inyo. So, naway tawag dito, naintindihan niyo po yung aming naintindihan niyo po yung aming discussions ngayong hapon na ito. Sa ating other matters naman is yung dito sa ating PLY, meron na pa tayong PLY new officers. Yes, meron. Yes, dito sa ating kasi meron tayong PLY region which is kinabibilangan po ng Cagayan, ng Isabela, ng Nueva Vizcaya ba? Yes. And ano pa? Basta dito sa Region 2 yan, sir. Yun. So, and ayan, so we would like to congratulate yung ating tatlong kasama dito sa Cagayan na nakapasok. Yes. Sila Ma'am Cham, sila Ma'am Arlene, and si Ma'am Juliet. Ayan, okay, so congratulations po sa mga bago nating newly officers po ng ating PLY region. So, next is yung tapos na. Ayan, syempre bago na tayo magtapos kasi ay nakita ko sa screen, ayan, watching from Sports Complex, si Sir Abel. Ayan, so okay. Hi Sir Abel. Okay. Okay, so good afternoon Sir Abel. Nakikinig ka talaga sa amin. Very supportive. Very supportive kasi kapag wala yung isa sa amin, isa ka sa host dito. Okay. So ito po yung kabuuan po ng ating discussions ngayong hapon na ito patungkol mismo sa 31st Library Information Services Month na sineselebrate po natin annually every November po ng buwan. Every Yes. November po ng buwan. And then yun nga po,
bilang pagpapaalam, ito po muli ang inyong programang magpapaalam ng mga kaganapan sa pampublikong aklatan ng lalawigan ng Cagayan, mga bagong kaalaman, mga pangyayari at mga bagong diskubring bagay sa mundo ng impormasyon. Ito ang inyong Kay Gandang Alamin. Diyos, maraming salamat. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong